Hello? Pero pag naging clear ito, lahat ng yan, hindi na problema sa'yo. Kaya mo nang harapin. Sa lahat ng sitwasyon, ang bawat tao ay dadalhin mo. Alam niyo, mga minamahal, kahit ang ganda ng bahay mo, ang bahay na yan, iiwanan mo sa earth. Kahit ang ganda ng field mo, dami hektarya, asyendera ka, lahat yan iiwanan. Yung inaruga mo, inadornohan mo, kaganda ng bahay mo, lahat maayos, naka-arrange ng mga donya na kayong lahat. Receive. Paano ka nag-serve kay amo na yung wardrobe niya nakaayos? Ganun ka na rin next time. Meron ka pang katalog kung nasan yung sapatos. Kasi may magamit tayo kapatiran. Naka-arrange. Oh, itong cabinet na to, may mga label lahat. Kasi may meeting ka sa ganito, ikaw ay business mo. Pero sabihin ko sa'yo, lahat ng kayamanan na yan, iiwanan. Pero ikaw na mayaman, ikaw ay eternal. Sabi sa katabi natin, ikaw at ako. Tayong lahat. Eternal being. Yung aso mo na sobrang gandang cute. Sa hanggang lupa lang yan. Pero ang tao ay hahatuli. Amen. Kaya ang tao ay napakahalaga. Iiyakan mo talaga. Hindi mo kakayaning panoorin na ma-interno lang siya. Ang gusto mo lang ng tao ay makarating lahat sa langit. Amen. Nasaan si Lord? Doon ka rin! Amen? Amen. Amen? So kailangan mga kapatid, sabi ni Lord sa Revelations, ang daming aanihin. I-ready mo na yung pang harvest. This is the reason why for 30 years sa Grace ni Lord, hindi ko naramdaman ang pagkasawa na araw-araw may service. Sa grasya ni Lord, kahit sabihan mo, alam mo na yung amo ko masungit. Sino amo mo na yun? Ba't masungit? Hindi ako nagagalit sa mga amo masungit. Habang kinikwento mo, masungit amo ko na yun. Tapos iyakan mo pa, pinakain na, iyak ka lang. Pero yung amo na masungit na yun, haharbisin na. Amen. May ordoba namin na lampas pa sa amo namin. Anong pangalan ng may ordoba mo? Ganito, Maria Cute. Talaga bang cute? Kami na lang ng pangalan po. Amen? Ipapanalangin natin siya. Hindi ka makukuha ng kahit sino para magalit ka rin doon sa taong kinikwento. Kapag kaalam mo ang assignment ng bawat tao, dadalhin sa langit lang. Amen. Pero pag hindi to clear, stress na, palagay ko, stress na ako. Ilang sumbong ang nakarating sa akin. Lampas-lampasan na to. Sigurado may hatred na ako sa lahat ng klase ng tao. Pag may taong may nunal dito, kamukha to ni sister na may nunal. Bitter na ako sa lahat ng tao. Ang galing ko ng humusga sa tao. Kung hindi ko alam na bawat tao ay dapat kong i-harvest. Amen. Sabi natin, bawat tao, harvestin natin. Harvestin natin. Sa langit. Amen. Kaya yun ba dahilan kahit anong nangyayari sa buhay ng mga asawa, na-date mo. Hindi rin masamang humingi, pero lahat ng increase kaya ibigay nila. Kahit ikaw humingi, kaya niya idagdag. Amen. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Ang puro prayer namin, ipag-pray natin ang mga amo mo makilala kayo. Amen. Puro ganun ang prayer. Amen?
Amen? Amen. Kaya takot siya na bakit gano'n habang pinagpipray ko yung amo ko tumatapos sa akin? Malapit na yung lumaya na. Talaga na? O sige, pray pa tayo. Tawag na, sinampal na ako. Sampal na siya. Lawyer yung amo, babawi. Sabi ko, ganun ba sinampal ka na malapit na lalo? Grabe naman yan. Malapit na. Ay, kung totoo ka nag-pray, opo na eh. Huwag ka mag-alala. Ang mga panalangin mo na yan, may katugunan. Next yung tawag na ay good news. Si Amo dahil na-depress, kaya pala nanampal, na-depress na. Wala na sa timpla yung utang. Hindi na natakot na mabilanggo siya. Alam mo sa Hong Kong, hindi ka pwede. Alam mo dito sa Hong Kong, pag nag-away sila, kaya, gano'n. Sa Hong Kong, gano'n. Basta walang sakitan, pag may sakitan, may pulis na. Pero, kaya gano'n, bulyawan lang yan. Diyan! Walang touch. Kapag may touch, tapos ka sa pulis. Amen? Amen? Amen. Imagine mo yung lawyer na amo na ko niyang manampal. Nakalimutan niya na yung kanyang inaaral sa batas. So, may dumating na mga friends siya, nirescue siya, in-encourage siya, born again pala yung mga friends. At sabi niya na yung amo ko nanampal, born again na. Wow. Na-harvest. Amen. Amen. Next time, kasama namin siya sa conference nung nandito si Carlos Anaconda. Isang matinding evangelist na galing sa South American continent. Na pag sinabi niyang, listen to me, Satan, ang demonyo lalayas talaga. Amen? Amen? Amen. God is really good. God is really faithful. God is all-powerful. Diyan sa Bamboo Grove na Bible study kami ni Pastor. Wala pa si Mary Joy nung unang panahon, shoot up pa yung venue. May mga born again dyan na yung pastor naman nila hindi sila pwedeng puntahan. So, dahil available kami ni Pastor, may kapatiran tayo na nandun din nakatira. Kasi pag bandang alas 11 ng gabi, tapos ang trabaho nila alas 10 ng puti mga amo nila, nandun sila sa playground lang sa Bamboo Grove. So, niyaya kami na mag-Bible study. So, pumunta naman kami ni Pastor. At turo ng turo si Pastor John yung kwento na yung isang first-timer, British ang amo niya, Pastor, sabi niya, dalaga na pala anak niyo, doon sa Bamboo Grove yun, nakala ako ni Pastor. Doon yung naganap. Kasi nagpalda naman kasi akong bulaklak, si tatay nakabarong. Galing kami sa isang activity. Kaya kami ng member, parang gusto niyang bigyan ng compliment pa si Pastor. Ay, Pastor, dalaga na pala anak ko. Halawa ko siya. Yun yung Bible study na yun. So, naturuan sila na taga-iba't ibang church po sila galing. May Baptist, may galing sa Zoe, kung saan church, if you know those churches. So, paggabi kami nagtuturo sa kanila pag every Wednesday night. And then isang araw, mga kapatid, sa kakaturo, maraming naituro sa kanila, taga-iba't ibang church sila. At isang araw, yung isa doon, naging maligaya, parating may feeding ng Word of God. Na-harvest sila kaya naging mabuti sila sa pagtatrabaho. Sarap naman within the week, may encouragement na mamuhay kang godly ka talaga. Amen? Amen? Amen. So yun ang blessing nila. Kaya yung amo, di ba, yung kwento ko na sa inyo na, why come here? I'm wondering. You have many works in my house. Kasi puti ang amo. Alam niyo pag puti amo, walang tigil ang galaw. Kaya pag nasa holiday sila, doon mo lang i-fix yung bahay kasi walang tigil ang activities. Luto here, luto there. Do you agree with me? Yes. Sabi niyo, so sana puti amo ko, sige, do everything. Go all out. Because of pumako. Oh, ang galing nga lang nila magbigay ng complaint. Oh, you're so great. Mga ganun lang. Pero pagod na pagod ka lang. Kasi ang active na mga anak nila. High five sa katabi. Yes, that's true. High five. Walang tigil na activities. Amen? Amen. Iyan yung kapatiran natin, maligaya pa rin siya. Yan yung kapatiran natin nakakatuwa. Okay, you can bring this anywhere. Yung wireless na phone. Binitbit niya na holiday siya siya. Kaya buti hindi niya nilabas sa tram yung wireless na phone. Buti hindi niya nilabas. Tapos pag uwi niya sa building niya, nandun sa baba ng Bamboo Grove, sayang man niyang kinukuskus yung mga phone card. Phone card pa kasi nun. Ito, nilabas niya yung telepono. Nagtawa na, habit-bit mo yan sa holiday mo. Nagtawa na lang, hindi siya
hindi siya nasaktan, nakakatawa pala siya. Kasi palang totoong nag-harvest, hindi basta-basta nasasaktan. Palagi siyang masaya. Kahit iniinsulto na siya nakamigay bakit. O mag-harvest pa sa kapatid. Wala siya ganun. Kinuwento pa niya sa amin yung nakakatawang kwento niya. Kaya sabi na namin sa kanya, why you're always happy? I'm the boss, I have many money, I don't have much, I just give you your salary, but you're very happy, always happy. Gloria kasi pangalan niya. Gloria, we're always happy. Taga-Bujol. Why you're always happy? Ayun ang amo niya. I have much money, how come you're always... Sabi niya, ma'am, because I have Jesus. Sabi ng amo, siyempre pinagpipray natin mga amo, di dumating yung time, harvest time. Sabi ng amo, give me your Jesus. Itagahan taas ng amo. Okay, ma'am, repeat this prayer after me. And tapos receive Jesus Christ as her Lord. Amen? Ibig sabihin mga kapatid, huwag kang patumpik-tumpik. Kailangan mong i-share, huwag mong bagal-bagalan. May kapatiran tayo, nakakatawa. Kahit saan niya nagpupunta, lahat ng karap niya, iimbitahin niya. Diba, Sister Eugene, naalala mo, pumipila ka sa bangko ng Walmart. Magre-remit ka yata. May kapatiran tayo, tinanong ka, gusto mo magsimba, in-invite ka. Ganon kabilis lang. Sabi niya, eksakto, naghanap ako simbahan, internationality ko, napunta siya agad sa atin. Walang maba na, Sister, for God, sulat, walang magkaibag tayo dahil. Pas lang. Amen? Kasi bakit anong kinatatakot mo? Si Lord naman nag-utos sa'yo, kaya kanyang tulungan. Bakit natatakot kang ibuka yung bibig mo na magsabi ka lang naman, imbitahin kita? Tama? Bakit pag nagsalita ka ng masama, hindi ka natatakot? Mag-ibag ka sa katawan. Bakit pag nag-imbita, nag-nervous ka? Sa tabi natin, di ba? O parang nandiyan pa ba tayo? Kaya yun, napunta na si Eugene, nag-Sunday siya, dito na siya. O ngayon, mayroon pa siyang bukit. Amen? Yung sister natin na nagyaya sa kanya, Sabado kasi yung holiday nun. Patawid na lang siya sa stoplight, gano'n. Papunta na siya dito. May tumabing Pilipina, gano'n gagawin. Sabi niya, anong holiday mo? Habang ang is red, hindi pa siya makatawid. Yung sandaling moment na sabi niya, invite kita sa church ko. Sabi niya, eksakto ate, naghanap ako ng church. Hindi, nandito na rin ngayon. Amen. Right now for harvest. Huwag yung sabihin, ikaw na magsabi, ikaw na. Ano sabihin, hindi ko alam sa'yo. Para kayo mga tsa-tsa. Sayang, pwede na kami ng tagal mong inani. Sabi na sa kapatid, sabi niya, Nay, alam mo, Nay, hindi naman siya nagra-reklamo. Sabi niya, eto, kaya natatagalan ako maka-join sa devotion, kaya magpastol pa ako ng aso. Tapos na ngayon, yung 1 oras, 2 oras na. Ang pastol na sabi ko, wow. Nagulat siya sa akin, ba't napawaw ako? 2 oras kasi alam mo na, pag nagpapastol ka ng aso, marami nagpapastol din ng aso. Sa totoo lang, pag hindi mo alam itong harvest na sinasabi ni Lord ng mga tao, puro kasal, buhay dito, pastor ng aso. Ano? Ay, mo yung ubray, taktak! Sige, di alam ko sa guwa, karon gabiin na. Kani mga iro niya mo, susuko kay kasi mo naman. Nandiyan pa ba tayo? Pag hindi mo talaga alam yung harvest ng mga tao, kailangan makabalik kay Lord, nakafocus ka lang dun sa hirap mo. Yung mga aso na ito. Siya mo, bibili na naman ng aso. Galit ka pa. Pero ang hindi mo alam, na pagka naisip mo na pag pinastol mo na yung aso, Panginoon, salamat. Ngayon, marami akong classmates na nagpapasok. Hindi ko naman ibig sabihin na, Lord, magkuha siya mo ng aso. Huwag din kayo mag-pray ng gano'n. O mag-high five tayo sa katabi natin. Kasi kanya ito ng assignment. Kung saan sila yayayain para yung eternal being na yan, na puro pastol ng aso, tapos habang nagkagano, nagsiselfone. Yung aso, cellphone. Alang aso, cellphone. Next time yan ay makikita mo sa langit. Amen. Basta sa katabi natin, kapatid. See you in heaven. Tapos eternal yun.
walang katapusang kaligayahan. Amen. Yung ating pupuntahan. Dito sa mundo, mga kapatid, may mga hirap. Ako kinakasalan mo. The moment na realize mo na lahat ng tao dapat ma-harvest, lahat ng yan mamahalin. O makipag-high five tayo sa kapatid. High five, Matatapos na yung puno asar. Agree, disagree? Agree. Ang daming anihin. Walang worker. Napakakulang ng worker. Kaya sabi nga ni Lord dito, ano sabi? Then he said to his disciples, the harvest is plentiful, but the laborers are few. Therefore pray earnestly to the Lord of the harvest to send out laborers into His harvest. Clear naman kay Lord Jesus na konti ang workers. Kaya ang gagawin natin, pray tayo ng pray ng pray. After 30 years, to God be the glory, marami naging workers sa Hong Kong Empower Church. Amen. Tapos yung kagrupo mo ngayon sa kakonect mo, mga worker na rin. Amen. Kaya sabi nila, dalawa lang kayong full-time ni Bishop. Full-time. Si Bishop ako, Bishop parating wala. Pero marami akong kasamahan na mga co-laborers nila. Amen. Hanggang alas 12 pa yung iba, mamayang gabi kasama. Hindi ko yan sila kinakausap. Tinatouch sila ni Lord kasi puro lang naman ako prayer. Kagaya nito, May 1. Tama? Amen? Amen. Yayayain sila. Sama ka sa amin. Sino maiwan kay nanay? Hello? Yung mga gagawin niya dito pagkatapos ng gawain, sino maiwan sa kanya? Kaya babalik ta rin ko ngayon. Kakausapin ko yung parating lumalayas. Pero yung palaging naiwan, papasyalin ko. Yung parang nanahimik sila, nag-nervous sila. Mukhang kami na ngayong gawin. Kasi yung taong nagsabi, pag sumama kami sa inyo, sino maiwan kay nanay? Hindi ko yung kinakausap. Amen? Sino makakasama niya para yung final uli ang church for another day? Kung sasama kami sa inyo. Kasi ako wala rin akong karapatan, kaya marami ayaw magpastor. Kami wala kaming karapatan kung gusto lang namin mag-holiday. Bahala kayo sa buhay niyo. Pasyal kami ni Pastor sa Boracay. Wala, hindi pwede. Hindi pwede. Napansin niyo kami, halos hindi kami nagsasama. Hindi kami nagsasama. Hindi kayo pwede iwanan. Yun ang katotohanan sa Christ ni Lord. Pero darating ang time, isang araw matatanda na kami, marami ng workers. Worker pa rin kami. At magkasama na kami. Ang prayer ko, huwag naman kami, ano to yun? Yung sinasabi ng tatay na, yung dalawang height, 515 to 515. Ang prayer ko naman na maging naayos na naman. At dadalawin namin kayo sa mga bahay. At bubuo pa rin kayo ng choir. At the age of 60 choir kayo. Yung mga bata na ngayon ang mga dancer. At pwede rin tayong bumuo mga kapatid na yung mga may edad, mga folk dancers. Para ma-revive yung ating mga kultura. Kasi ang uso ngayon, mga ganun ang galang. Ibabalik natin yan. Kaya siyempre mga popo na kayo. Ganun yung sayo. Mga ganun ang nasa mind vision ko. Kasi wala naman ako ibang gagawin. Kundi walang tigil na maging laborer in the house. Amen. Kasi katabi natin, I need you. You need me. We need each other. Better together. Sa tingin ko, sa ating cultural dance, mga padin, ay wala nang magtitinigling sa atin. Pag may edad na maipit ang tayo. Hindi ganun mga kumikumintang na lang. Kasama dyan, tapos lalagyan natin ng tugtog ng Christian song. Di ba ang cute? Amen? Amen. Hindi natin ialis sa history ng Philippines yung mga sinaunang sayaw. Kasi halos nawala na yan. Sa katabi natin, correct. May time tayo, cultural dance. Parang kaninang maga, the tribes ang sayaw ng mga dance troupe. Amen? Tribes naman, hindi pwedeng alisin ang kultura ng Pilipino na Kristiyanong kultura. Palagpakan sa Amen. Pangalawa,
mga kapatid, the nature of the harvest. Anong kalikasan ng ani? John 4:36. Anong sabi? Pakibasa mo natin. Already the one who reaps is receiving wages and gathering fruit of eternal life, so that sower and reaper may rejoice together. Ang harvest na dinescribe sa Revelation na binasa natin kanina is not just the physical gathering. Ito ay spiritual one that has eternal significance. So when we participate in the harvest, we are not just collecting souls o mga tao na maglilingkod kay Lord. We are engaging in the work of God. What are we doing? Engaging in the work of God. Work of God ito. Sa isang katabi natin, work of God. Work of God. That this work of God leads to eternal life. Eternal life. Buhay na walang hanggan. Amen? Biyag God na yung kinabuhing wala yung katapusan. Amen? So this work is a source of joy. Totoo to. Alam niyo po, nung kahapon, after the first service, nag-lunch kami sa 3B, and then nakyat muna ako sandali bago mag-start ng service. At pagsakay ko ng lift, may sumakay din na pupunta sa 5th floor, ako 6th floor. Hawak ko si ang tiyan ko, ginaganon ko. Sabi nung lady sumakay, "You're pregnant?" Sabi niya sa akin. Sabi ko, "No, I'm not." Hindi ako, "Actually, I'm 60. Wow, you look 30. Wow! Sabi ko naman, "Thanks." Why? Because I'm doing the work of God. Amen. When you do the work of God, there's joy. Yes. Yung joy na yan, na hindi mo sinasadya, nandiyan lang sa mukha, may joy ka. Okay, di ba naalala mo, pagsakay ko ng lift, yung nasa building, nung unang parang nakatira dito na grand. Sabi niya sa akin, nung nakita niya ako, kasi may negosyo pala siya ng pampalit ng tiyan. Pampaslim. Negosyante pala siya. Sabi niya sa akin, tinanong niya ko yung big tummy. Ano niya kapatid, kung I'm not doing the work of God, sigurado, makalasunod. Hindi ko siya kinala, she can touch my tummy. That's, yung ibig ko sabihin. Hindi ka basta papay, pero because I'm doing the work of God and I do harvest. Pag ano niya, yung big tummy, ano siya, hindi laki ng tummy ko, ano man. Sabi ko, nakakita ko sa hindi siya makapaniwala. Ngayon na response ko. Siguro nag-isip siya, nagkamali ako, huwag ko nang ulitin. Pagkwento kay Bishop, sabi ko, dahil ginawa, ay, subukan niya sa akin. You know, Bishop is fond of, puno siya ng humor. Oo, puno siya ng humor. Alam niyo po, pag wala siya, nandyan din naman yung kapalit niya, yung anak namin. Puno ng humor yun, si Mary Joy. Aga, Joy, wake up ka na. Sabi niya, nagigising. Sabi ko, what are you doing? This is my weapon for you. Nagkagising ang tayo na ganina. Morning na mama. What are you doing to mommy? This is my weapon. Kapag nakita kami dito, ay nabi Anama, wala ka ng weapon. Kami na ka nagsupili. Yeah, there's so much humor sa aming buhay. Amen? Masaya po ang aming buhay. Masarap po bang nag-work ka sa work of God. Amen. May joy ka, may harvest ka. Sabay-sabay na ni the fruit of eternal life, nakakatanggap ka ng wages from heaven. Amen. Alam niyo yung ibibigay sa'yo, sabi nila ng mga tao. Ikaw, volunteer ka ng volunteer sa church. May tinatanggap ka ba? Hanggang gabi ka doon. Wala silang tinatanggap na material. Pero ang nare-receive nila more than sa material. Amen. Ang relasyon kailangan gumanda. Ang mga amo nila, kaibigan na nila. Amen. Sasabihin ko ganun, ay, kailangan kita, kausapin mo yung amo mo, my pastor needs me. Saan ka nakakita? Lalo na si Mary Joy nung elementary, ang dami activities sa school. Pag walang preacher, nagpipray ako, Lord, sino kayang mag-preach? Nakapatiran ng mga na-assign mag-preach. Kausapin ko siya, kausapin mo yung amo, sabihin mo, my pastor needs me, she has an activity man. Sasabihin mo kay amo mo, I'm asking favor. Kakaganunin din niya, ma'am, my pastor needs me. Okay, you don't cook dinner tonight, you go to your church. Ituwa-tuwa siya ko, hindi ko siya pinapreach, may cooking siya sa night. Amen? Amen? You don't go early, stay in your church.
Diba? May wages talaga. May sahod ka na nasa church ka, nag-enjoy ka. Amen. To God be the glory. At masaya ka. Wala naman nagsiserve ng totoo kay Lord na mo. Gusto ka na po, pastor. Takot ka na po ba? Takot yung pastor na gano'n. Sa katabi natin kapatid. Trabahuin mo yung pinapagawa ni Lord. May joy kang tatanggapin. Amen. Amen? Amen? Amen. Malagi kang masaya. Kasi ganito, pag may nakakasar, bilang tao, magaganon din ako. Pero mamaya mag-isip na ako. Hindi matagal. Mabilis ka makarecover. O kasi inisip mo, kaya lang niya nagawa yun kasi ganito. Ganun lang din. Mabilis ka, kaya hindi ka nagtutumihan yung utak mo. Amen. May puno ng kapayapaan. Amen. Sino rito ang gusto maging laborer at worker sa work of God? Maraming gagawin. Palakpakan natin ng malakas ang mga. Maraming pong fruit, maraming ani. Wow, to God be the glory. So as we labor in the harvest, we experience the joy of seeing lives change. Matutuwa ka na bagong buhay. Yung isang pastora natin ngayon na malaki ang hawak sa probinsya. Dati yung sugarol na sa apertin yan, nagmamadyong yan. Ay, may? Ngayon, glory to God, isa siyang intercessor na pastor. Amen. Marami siyang nadadala ngayon kay sa katabi natin, kapatid. Masasama ang buhay natin noon. Pero merong nagtyaga sa atin. Yung nagtyaga, naniniwala na ikaw ay harvest ni Lord. Amen. At makita mo ang buhay niya, magpatuloy siya kay Lord, yung joy hindi maalis. Pag nakita mo yung binago ang buhay, ewan ko lang kung di ka liligaya ng todo. Excited ka ba sa gagawin ni Lord? Amen. Pangatlo, tingnan natin, the reality of judgment. Ipagpapatuloy natin ang pag-harvest dahil totoong may paghatol. In Matthew 25:31-32, when the Son of Man comes in His glory, and all the angels with Him, then He will sit on His glorious throne. Before Him will be gathered all the nations, and He will separate people one from another as a shepherd separates the sheep from the goats. So, totoong may paghatol. Maliwanag po ba? So, ang harvest at the end of times also carries the weight of judgment. Revelations 14:15 speaks of reaping, harvest, which signifies the gathering of both the righteous and the unrighteous. So, ang turo ni Lord about separating the sheep from the goats reminds us that there is a day of accounting or reckoning coming when our choices will be weighed. Lahat na ginawa natin, pagpili sa buhay na gusto natin, mga kapatid, isang araw may hatol yan. So this reality should compel us to share the gospel earnestly. Nung naging clear din po ito sa akin sa ating SOW, mga kapatid, may topic na personal evangelism. Pag inaral mo lang todo yun sa SOW1 natin, talagang marirealize mo ng bawat tao mahalaga. Hindi mo siya tatanggalin. Papanalangin mo talaga yan. Amen? Amen. And urging us to act with urgency and compassion as we reach out those around us. Sa pag-preach po ng gospel, iba-iba ang mararanasan mo. Tama? Sa pag-share, marami kang mararanasan. Minsan may dinala yung kapatiran natin, resident po siya. Invite niya yung friend niya na manager ng isang bangko sa Hong Kong. At pagdating dito, syempre, when you look at me, pag hindi ka pa nag-preach, parang parang so low profile. When you look at me, parang naglalaro lang tayo, kay maliit man ako na tao. I don't look like that. Amen? Nakakala mo na ako ay pamaya preacher na. Amen? Sabi ko, hey, te, kumusta ka? Welcome ka dito. Sabi ko ganun sa kayo, first time ko umaten. Marami din akong kaibigan mga pastor, pero ayoko mag-born again. Pero nasa loob na siya ng church. Nayaya siya, pinagbigyan lang niya yung kanyang neighbor. So, start ng service, ite. Upo lang siya, ilan lang kami noon? Ilan lang kami? Wala akong 15. Kunti lang, regular days. Marami lang masyadong lumabas lang. After ng praise and worship, nag-preach na ako. After I preach, nilapitan ko siya ulit. Sabi niya, you know what? Iba ka nung nasa harapan kaysa nung kanina kausap kita. So may nababago pala pag nasa harap. Sino dito gusto mabago mukha? Amen. Hindi yun ang ibig sabihin. Amen? So, present ko sa kanyang gospel.
pinag-pray ko siya, tinanggap niya si Lord Jesus as her Lord and Savior. She never once, she doesn't like pastors. She knows the stories. She is working in that entity. Alam niya ang mga nagaganap. Kaya ayaw niya pastor dito. So na kayo magmaratis pa. Are you still with me? Amen? Amen? Pero nung araw na yun, naging believer of Jesus. Amen. Isang araw, bago siya nag-for good, mga kapatid, di ko alam mag-for good. Yung una natin, hindi na siya ulit natin. Pero alam niyo yun, pag may tao ka na meet, tutuhanin mo na. Oh, tutuhanin mo na, huwag lang patumpik-tumpik, huwag kang mahiya, mag-invite ka, mag-share ka, i-present mo gospel, mag-pray ka. Kasi tabi natin, tutuhanin mo. Huwag mong paglaruan, tutuhanin mo. Amen, amen, amen? Amen? At isang araw, na-meet ko siya dyan sa Lacart Road. Kita kami, sabi ko, hi te, pastora, sabi niya, namimili na ako ng gamit ng mga, lababo. Kasi dito sa Lacart Road, yung mga lababo, mga toilet, di ba? Dito lang, pauwi na pala siya. Sabi ko, ganun po ba? Ipag-pray na kita. Pauwi ka na pala. Kinabukasan for good na siya. Goodbye, Hong Kong na siya. Amen? And in that prayer, I thank God. Ang galing naman ni Lord na bago siya mag-for good. Magkita kami. Alam niyo, kapatid, next part of the story of her life, nabalitaan ko sa friend niya na nag-invite, nagpatuloy siya kay Lord. Amen. Kung pumutok ang takalbo kayo, no? Ang mga kapitbahay niya lahat may asphalt. Yung bahay lang niya walang. Nakaranas siya ng miracle. Pati ang married life niya, may ginawa si Lord. Amen. Kasi siya yung nagpakain sa mga kapitbahay. At siya yung mga nag-invite ng mga panahon na may mga nasalanta dahil sa volcanic eruption. At siya yung nagpatuloy kay Lord. Diba? Yung encounter na yun, parang inaayawan ka. Huwag mong tingnan yun na ikaw yung inayawan. May urgency ang pagka-harvest. Yes. Amen, amen? Amen. At ano yung nature ng harvest? Alam mo, patid, ang bawat tao ay mahalaga kay Lord. Yes. Hindi yan kagamitan, tao yan na mahalaga. Na pag na-harvest yan, buhay niya ay bababago. Hindi maging worse, kundi maging best. Magiging thankful na yan. Dati reklamator, ngayon praise. Puro na yan, praise the Lord. Amen? Amen. At hindi lang yun, alam na alam mo na may paghatol. Isang araw, hindi mo alam, pwedeng at the end, tapos ka na. Masarap na mag-end, mga kapatid, na nagawa mo kalooban ni Lord. Kahit naman sa church, hindi ka naman sa bishop. Sa akin nakikita, nag-online siya, biglang ang kanyang signal humina. Inabangan ko yun. Chinek ko ng chinek, nag-open siya ulit. Kasi hindi siya titigil. Kasi maraming born again. Sabi ni Lord sa gospel, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, ay makakapasok sa aking karen, kundi yung lamang gumagawa na aking kalooban. Sabi niya, sabihin pwedeng nasa church tayo, pero dahil hindi tayo natuturuan, ginagawa pa rin natin na hindi tama. Ay, basta walang tigil na turo para i-direct tayo sa tamang dapat piliin natin. Para sa pagdating ng final, mga kapatid, see you in heaven. Amen. Sasabihin natin, see you in heaven. Kasi faith comes from hearing and hearing by the word of God. Alam niyo, kahit na ikaw ay talagang mapuno ka ng hatred, puro na lang topic marinig mo forgiveness, isang araw matatawan ka rin. Lalambot din yung puso na yun na matigas. Kasi ang word ni Lord ay double-edged sword. Kaya niyang pasukin lahat, lagkapin niya lahat dyan, lahat ng balong-balungan mo dyan. Kaya niyang pasukin yan at kaya kanyang baguhin. Sa kataling natin, kaya kapatid, huwag kang tumigil, maghayag ng magandang balita. So ano gagawin natin? How to apply this topic? Point 1, life application, pray for the lost. May pananalangin na ginagawa. Mahilig ba kayo mag-pray? O pag-prayer sa pagkain? Yes. Hello? Amen. O magaling na siya mag-pray sa pagkain. Pag siya mag-pray, Lord, salamat sa isda, salamat sa nag-pray ito, salamat sa nag-isda. Salamat sa nagkaliskas. Pagting niya, wala na, kinain na ng puso. Grabing ama, DJ ng prayer niya sa food. Pero maganda sana kung sa tao ganun kakahaba. Anatomic prayer ang ginagawa mo sa tao. Na pray for the lost. What we need to do, commit to praying regularly for those in your life
who do not know Christ. Ano yung maganda? May index card ka. Sulat mo siya, yung maliliit na card. May O-ring. Halimbawa, kapatid mo, nandun isa-isa yun. Igagano mo yung isa, Lord, isa, next. Pinagpipray ko po ang aking kaibigan si ganito. Panginoon, touch mo ang puso niya. Pag na-feel mo na talagang na-meet mo yung dapat na ipag-pray next na pangalan. Ayun mas maganda yun. Kaysa naman nasa Facebook ka ba lagi? Ang bira, tumat may bahay 2 years na ako, police walang bahay. Tapos, right or wrong? Sige ka Facebook. Bakit may asawa na siya? Mas maganda ako sa Imbes na ganon, ito na lang, index card ng mga pangalan ang dapat mo ipag-pray pa. Makita mo mga buhay nila, mga kapatid ay magiging mapayapa. Write down names, kapatid, and dedicate time to intercede for their hearts na maging bukas siya sa gospel. Actually, maraming pwedeng gawin na maganda na hindi ka maghihirap sa buhay mo. Minsan kung anong pinapanood mo, pwedeng masira ka. Maganda kung ginagawa mo yung gusto na lang talaga ni Lord. After all, sandali na lang panahon sa mundo, igihin na lang natin. Kayo ba'y natutuwa sa gamay ngayon? Pangalawa, engage in evangelism. Look for opportunities to share your faith with others. Whether through conversations, community service, or outreach events, dapat mag-engage tayo actively as a laborer in God's harvest. Alam, hindi tayo tutigil. Makikipag-usap ka. Amen, amen? Amen. Kaya kadaldal doon na makikipag-usap pala ako, i-check ko palagi yung ngipin ko, baka may manunggay pa. Manunggay ulam mo, kanina yung pala kahapon. Kaya gano'n ko. May toothpick ako sa bag ko. Pag nag-outreach ako, i-check ko kasi mangiti ako ng ngiti. Yung pala may french fries sa gitna. Amen? O, check mo rin yung sarili mo. Kasi ang hirap ng kwento ka ng kwento. Nagumagano na yung kausap mo kasi nailang sa'yo. Yung pala may nakasabit na tinga. Amen? Sa katabi natin, hello? So mga kapatid, we have to engage in evangelism. Bakit ka gaganang mag-share? We just have one life to live. Amen. If we will lose it for all eternity. Wala nang another chance. Isang buhay lang. Sabi ng isa na yung pusa pito. Huwag mo isama sa pusa. Ang tao, isang buhay lang. Pag nawala na yung tapos na. Kaya buhay, ay talagang pinagpipray. Amen? Finally, be prepared for His return. Be prepared. Maging handa tayo anytime the Lord will return. Agree, disagree? Reflect on your personal spiritual readiness for Christ's return. Ang taong nagre-ready sa pagbabalik ni Lord is very disciplined. Pero ang taong din nagre-ready na si Lord babalik, very unruly, very magulo ang buhay. Chapsoy ang buhay. Very naganda sa pagbabalik ni Lord, inaayos niya ang kanyang buhay. Ayos niya ang buhay niya. Amen? So make it a priority to live righteously and to share what you have learned about Christ with others. Up to that point, may tinanggap po ba tayo? Mga kapatid, we have to pray for the lost. Magkaroon tayo ng time, committed tayo manalangin for that. Hindi puro dagdagan ng dagdagan. Wala nang umuusok na tayo mo, Allah, may Bluetooth, may kung ano sa tayo. Puro kausap mo sino-sino, manalangin ka na lang. Are you still with me? Amen. Mahalaga na yung paghahayag na maganda. Yun ang pinakatubag. Hindi, anong balita, anong meron. I-share mo na lang gospel. Amen. Kung ano-ano masasagap ng kwento, i-share mo gospel. High five sa katabi natin. High five. Finally, be prepared for His return. In closing, mga kapatid, Revelations 14:15, let's go back and let me read all together again, please. Another angel came out of the temple. For the hour to reap is come, for the harvest of the earth is fully ripe. So to conclude, mga kapatid, ang pinag-aaralan natin ngayon, ang Panginoon gusto niya sabihin sa atin na itong kanyang call sa atin, tinawag niya tayo talaga, pinakita niya ang matinding harvest. Matindi lahat. Amen? Amen. Hindi ka pinagot. Marami. Sabi natin marami. Marami. Great yung harvest. Sabi natin great. Great. Dakila. Marami. Amen? Marami ang word na great dito. It carries a sense of urgency. Joy. Amen? And the reality of judgment. As believers, we must recognize the importance of our role in God's harvest. May role tayong lahat. And actively seek to sow seeds in hope. Of hope. Magtanim ka ng pag-asa sa tao. Kung yan ay problematic sa kanyang amo,
tamnan mo yan ng buhay ng pag-asa. Problematic yan sa kanyang married life, tamnan mo ng buhay ng pag-asa. Problematic yan sa kanyang finances, tamnan mo ng buhay ng pag-asa. Mga kapatid, may we rise to challenge, mga kapatid, of being